What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ang ating series na Brilliant Chess Games. At ang i-feature natin na laro ay nangyari sa pagitan ni Garry Kasparov at ni Vasilin Topalov, dalawang world champions. So sa mga hindi nakakaalam, si Garry Kasparov ay ang ating lolo sa chess. Ito ay napakasikat, isa sa pinakamagaling, isa sa pinakamaraming beses naging world champion. So kung pinag-uusapan ng greatest of all time or GOAT, hindi mawawala ang pangalan niya. Kahalera ni Bobby Fischer at ni Magnus Carlsen. Si Vasilin Topalov naman ay naging world champion din, pero at the time na nangyari tong game na to ay hindi pa siya nagiging world champion. Pero sooner ay magiging world champion din pala siya. So sige, simulan na natin. Sa game, kulay white si Garry Kasparov at black naman si Topalov. Nag-start ito with e4 at d6, Pirc defense. Then after d4, knight f6, attacking the pawn on e4, at nag-knight c3 naman si Kasparov, depensa. So g6, bishop e3, bishop g7, very popular setup to, no, sa Pirc defense. So queen d2. Tingin ko dalawang idea niyan. Una, mag-castling queenside, pangalawa bishop h6. So dito si Topalov ay nag c6 lang. Preparation yan for b5. Para pag nag-castling si Kasparov sa queenside ay meron siyang b5. So mauna siyang umatake. Kaya hindi agad nag-castling si Kasparov. Instead, siya ay nag-f3. Pinigilan niya lang yung talon ng knight sa g4 at hindi niya muna pinahalata na magkakasling siya sa queenside, kung magkakasling man siya doon. At bukod pa sa pagpigil sa knight g4, baka may idea din mismo si Kasparov na mag-pawn to g4. So dito nag-b5 pa rin si Topalov, knight ge2, knight b d7, at tinuloy na ni Kasparov yung plano niya na bishop h6. So nag-trade sila ng bishops doon, bishop takes bishop, and then queen takes bishop. Then nag-bishop b7 si Topalov. Dito ay nag-pawn to a3 lang si Kasparov. Baka isipin ng iba na pwede siya mag-queen g7 attacking the free rook on h8. Pero take note nyo lang na after nyo mag-move, move niya naman. So pwede niyang iilag yan at ilagay sa g8. Kung saan bantay sarado to ng knight. So binabantayan din yung h7 at yung pawn sa f7. Basically bantay sarado lahat ng material doon sa king side ng black. So wala mapapala si Kasparov dyan at babalik lang siya sa h6. Basically, nagsayang lang siya ng dalawang tempo. So, hindi niya gagawin yon. Kaya instead, siya ay nag-a3. e5 naman si Topalov at nag-castling naman si Kasparov. So, after queen e7, nag-king b1 naman si Kasparov. Yang move na yan ay always useful. Bakit? Kasi kapag yung king nasa c1, medyo exposed pa rin ito. Kapag nag-castling ka queenside, napaka-useful ng king b1. At after nyan ay nag-a6 naman si Topalov. Dagdag defender sa b5. Malamang gusto niya mag c5 at ayaw niya maghang yung kanyang b5 pawn. So after a6 ay nag-knight c1 si Kasparov, castling queenside si Topalov at nag-knight b3 si Kasparov. Notice na yung knight sa e2, nakadevelop naman siya, may influence naman siya sa center kahit paano, pero nilipat siya sa c1 then sa b3, kung saan mas magkakaroon siya ng influence. Pwede siya magka-knight a5, so makakatulong siya sa attack. Ito yung dapat yung tandaan. Sa opening, kailangan nyo i-develop ang inyong mga pieces. Sa middle game naman, kailangan nyo itong i-improve. Yung knight sa e2, okay. Pero yung knight sa b3, mas okay. So after nyan ay e takes d4 na si Topalov. So nag-iiba na ng onte yung pawn structure at si Topalov yung nag-initiate nun. So after rook takes d4 instead of knight takes, kasi nga yung knight ay mas gusto sa a5, nag-c5 si Topalov and then nag-rook d1 lang si Kasparov. So, binalik niya lang. Dito, kailangan na maging maingat yung Topalov sa kanyang mga pawn moves, no? Kasi, alam mo yung mga pawn sa queen side, yan yung nagbabantay sa kanyang king. So, yung mga pawns na yan, medyo pag-iisipan natin na maigi kung i-advance natin o hindi. Siyempre, maganda na ina-advance yung mga pawns kasi mas nalalapit sa promotion at nakakagain tayo ng space. Pero ang kaakibat nun na responsibilidad ay nagiging weak yung king. So, dito, nag-knight b6 siya. Then nag-g3 si Kasparov. Preparing bishop h3, delivering a check and controlling c8 syempre. So alam na yun ni Topalov, kaya siya ay nag-king b8 na. Nag-volunteer na siya. Alam ko natatamaan ako ng bishop h3, so ilag na ako. So nag-knight a5 si Kasparov, gusto niyang i-trade yung kanyang knight sa light-scored bishop ng kalaban. Syempre malulugi si Topalov pag nawala yung light-scored bishop niya. Kung magbi-bishop g2, f4 at e5 si Kasparov. Kaya hindi siya pumayag. Nag-bishop e8 siya. Dito tinuloy pa rin ni Kasparov yung plano niya, bishop h3, kontrolin yung c8, at nag-d5 na si Topalov. So again, another pawn move. At paano yun i-exploit ni Kasparov? Queen to f4, check.
So, napilitan siya mag-king a7. Hindi magandang mag-queen d6 o rook d6 dahil merong e5. Mafa-fork yung knight at kung ano man yung pinangharang. So, lugi. Hindi rin magandang mag-queen c7 kasi libre yung knight. So, walang magagawa. Kailangan mag-king a7. At dito ay ginitna lang ni Kasparov yung isa niya pang rook. Rook h to e1. So, ayaw ma-open ni Topalov yung e-file. Kaya siya ay nag-d4. And then dito, nag-knight d5 si Kasparov. Ayan ay napakatapang na move. Kasi mayroong knight sa f6, knight sa b6, rook sa d8, at bishop sa a8. Lahat ng yon, ng apat na yon, nakatutok yung lahat sa d5. So, isa lang yung defender ng d5. Pero dito, isa to sa mga natutunan ko. After kasi na nangyaring trade, knight b takes d5, and then pawn takes d5, na-open pala yung linya ng rook doon sa queen. So, hindi pa automatically hanging yung pawn sa d5. So, dito, nag-queen d6 si Topalov, offering queen trade. So, pag tinanggap yun ni Kasparov, queen takes queen, ay merong rook takes queen, at yon hanging na nga yung pawn sa d5. May knight, rook, at bishop. So, basically, makakain talaga yon. Ngayon, ang ginawa ni Kasparov, magical shot. Rook takes d4. Pinamigay yung rook kapalit ng pawn. So, ano ba mangyayari kapag pinilit ni Topalov ang queen trade, makakailag yung rook. Rook yung kakain sa queen. So, hindi makakain ni Topalov yung rook. Meaning, lugi siya ng pawn. Mababawi niya yung pawn sa d5, pero libre naman yung f7. So, lugi din siya. So, hindi para kainin yung queen, kasi lugi siya doon. So, ang totoong tanong, paano kapag kinain niya yung rook? C takes d4. Yun talaga yung ano doon challenge doon Ang pinaka-tempting na move dito ay queen takes d4. Kaya lang hindi to gagana dahil sa queen b6. So, may shield yung king. Kaya instead, nakainin agad yung pawn. Ang pinili ni Kasparov, rook e7, check. Pangalawang sacrifice ng rook. Grabe ka na, Kasparov. So, anong meron kapag kinain yan? Meron ng queen takes d4, check, at wala ng queen b6 ngayon. So, mauobliga, queen b8, queen b6, check, bawal mag king c8 kasi merong bishop sa h3. So, obligado, bishop b7, then merong knight c6, forking the king, the rook, and the queen. Triple royal fork. So, pag pumunta naman sa e8, the only legal move, walang time para capturein yung queen dahil meron ng queen, a7. Checkmate. Grabe ka na, Kasparov. Grabe siya mag-calculate. Grabe siya sa tactics. So, hindi pwedeng kainin yung rook. At hindi rin pwedeng mag-king b8. Almost same lang. Mayroong queen takes d4, wala man tong check, pero queen a7 ay checkmate. Kapag kinain yung rook, same trap sa kanina, queen b6, bishop b7, knight c6, checkmate yan. Nakita nyo na, yun lang. So, hindi pwedeng kainin. At hindi pwedeng king b8. Kailangan mag-king b6. At dito, queen takes d4, check. So, dito meron dalawang option yung black. Pwedeng queen c5 or king takes a5. Ang nangyari sa game ay king takes a5. Analyze muna natin kapag queen c5. Libre yung knight sa f6 with check. So, pwedeng kainin yung knight. Kapag nag-king takes knight a5 ay merong b4. Fork. So, lugi. So, pwedeng takpan ng rook. Rook d6, kaya lang libre yung isang rook. So, kapag tinakpan naman ng queen, ito naman yung magical na sagot na naman ni Garry Kasparov. Hindi natin mako-confirm to, pero malamang ito yon. Bishop to e6. So, ano mangyayari? Kapag kinain yung knight doon sa a5, ay merong b4. Kapag bumalik sa b6, meron ng queen d4 check. Wala ng queen c5 kasi may pawn na sa b4. Kakainin na lang yon, checkmate. So, hindi gagana. So, kapag napunta siya sa a5, kailangan niya nang pumunta sa a4. At ang panapos dyan ni Kasparov ay queen c3. Threatening queen b3, checkmate. So, paano yung pipigilan ni Topalov? Malamang bishop takes d5. At ang gagawin dyan ni Kasparov, most likely, king to b2. Grabing tira yan. Anong purpose niyan? Kapag nag-bishop takes bishop sa e6 ay merong queen b3, check. Obligadong kainin ng bishop and then c takes b3, checkmate. Grabe yun, logi ka ng queen, tsaka ng rook, pero ikaw pa naka-checkmate gamit pawns. Grabe yun. So, kung natapos yung game dyan, ay talagang napakatindi din. Pero hindi kasi nag-queen c5. Ang totoong nangyari ay king takes a5. Ang nangyari naman dito ay b4, check, king a4, and then queen c3. So, same threat sa kanina, queen b3, checkmate. Dito naman ang ginawa ni Topalov, ito yung totoong nangyari queen takes d5. Pinipigilan niya yung b3. So, si Kasparov naman ay nag-rook a7, threatening rook takes a6, checkmate. So, paano pinigilan yan? Bishop b7. Actually, tinik lang yan ni Kasparov kasi bawal mag-take back yung queen. Kasi binabantayan niya yung b3. Machi-checkmate siya sa b3, di ba? So, after i-take ni Kasparov yung bishop sa b7, nag-offer ng trade si Topalov ng queens. Queen c4.
At kinapture lang ni Kasparov yung knight sa f6. Libre. Tapos may threat pa siya sa a6. Pag na-capture niya yon, checkmate. So ayaw naman mamati ni Topalov, kaya siya ay nag-king takes a3. After ni Kasparov mag-queen takes a6 check, kinapture niya pa yung pawn sa b4 gamit yung king. So nag-harvest siya ng pawn kesa nga naman mamati siya. At na-capture niya na yung dalawang queenside pawns. Meron pang isa. At ang ginawa ni Kasparov, pinamigay. c3 check. Take note yung mga ginagawa ni Kasparov na move, ito yung mga only move. So, required to para manalo. Kapag kinapture yan ng queen, mawawalan ng bantay yung b5. Merong queen takes b5, king a3, then rook a7, papunta yung checkmate. So, lugi siya dyan. Paano naman kapag nag-king b3 lang? Kapag naging b3, merong queen a2, king takes pawn sa c3, merong queen b2, check, king d3, at merong rook e7. Pinipigilan yung pagtakas ng king. Tapos meron pang bishop f1. So, talo talaga black dyan. So, hindi rin magandang gawin niya yan. So, obligadong kainin niya na yung pawn. At yun naman yung ginawa niya. At ang magical shot na naman ni Kasparov, ito tignan nyo itong tirang to. Hanggang mamaya, iksipin nyo kung ba't ganun kalalim to Queen a1, check. At dito, napilitan si Topalov mag-king d2. Bakit napilitan? Bakit bawal mag-king b3? Meron kasing queen b2, check. So, the only legal move, king a4. At rook a7, checkmate. Paano naman kung king b4 ang ginawa? Ganon din, king b2 pa rin. Kapag tinakpan ng queen, merong rook takes b5, check. Kapag kinain ng king, kain yung queen. Libre. So, lugi rin. Kapag naman tumakas, kapag nagpunta naman ng c5, ay meron naman rook c7, skewer yung rook. Kapag sa a5 naman nagpunta, meron namang queen a3, check. Only legal move, queen a4, and then rook a7, skewer na naman. Kuha na naman yung queen. Kapag naman nag queen a4, ang tamang move dito ay rook a7 agad. Checkmate. So, grabe. Kaya bawal bumalik yung king. Kaya kapag check, obligado siyang mag-king delta 2. So, dito ang ginawa ni Kasparov, queen b2, check, king d1, si Topalov. At ang magical shot ni Kasparov, ito ako hindi ko talaga maintindihan tong una Bishop to f1. Grabe yun. Yung bishop galing sa f1, nagpunta sa h3, then bumalik sa f1. Inaatake yung queen. Pero libre naman yan. Ano ba mangyayari kapag kinapture yan? Merong queen c2, check, king e1, and then rook e7, papuntang checkmate. Haharangan ng queen and then kakainin. So kapag kinonsider yan, bawal kainin yung bishop. Kasi kailangan pala bantayan ng queen yung c2. Yung pala ikamamati niya, no? So anong ginawa niya? Dito, naisip ni Topalov, inaatake mo yung queen ko atakein ko rin yung queen mo. Rook, d2. At dito may counter-attack pala yung black. Pero sabi ni Kasparov, sa isip niya lang hindi rin Tagalog, baka Russian or English. Gumaganyan ka pa, kung ma-counter-attack ka pa, ito ang aking counter-attack. Rook, d7. Pinning the rook to the king. Pero ang problema dyan, libre yung nang pipin. So ano mangyayari kapag kinapture yan? Ito rin ang totoong nangyari sa game. Kinapture ni Topalov yung rook. Hinayaan niyang mag-bishop takes c4. Dahil after niyang mag-take back, baka isipin niya lamang pa rin siya. 4 yung pawns niya, may 2 siyang rooks. Pero, libre pala yung rook sa h8. Grabe ka na, Kasparov. Yung pala yung queen a1, queen b2 mo, yan pala yung laman nun. Gusto mong nakatitig doon sa rook sa h8. So, paano nagpatuloy ang laban? Rook d3, inaatake yung pawn sa f3 at sinisecure yung c3, c2, c1. Queen a8, c3, preparing c2. So, pinigilan. Queen a4, check. King e1, and then f4. So, inilag lang, ayaw ipakain yung pawn. Then, nag f5. Then, nag king c1, gusto makatulong sa checkmate. At dito, nag-rook dito naman si Topalov. So, binabackshot niya siguro yung king at pressure din sa h2 pawn, na base ng pawn chain ng white. At dito, after ng last move ni Kasparov, nag-resign na si Topalov. Queen a7. Top engine move. So, threat niya rin yung pinaka-base ng pawn chain, yung h7. So, mapapansin nyo, libre naman yung pawn sa h2 at pag kinapture ni Topalov ay may bantay pa yung h7. So, bakit hindi niya kinapture yung pawn? Dahil sa queen, g1. Check at kuha yung rook. So, marahil yan ang dahilan kung bakit nag-resign na siya agad. So, napakatinding laban. Napakatindi. Grabe ka, Kasparov. Ang hirap intindihin ng mga tira mo. Sobrang lalalim. So, hopefully may natutunan kayo sa game na to at ma-apply nyo sa sarili nyo mga laro. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.